Mr. No. Chair. No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, no, no. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong the ko. specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya. Oh, what's up mga kabayan? Nagbabalik muli tayo mga kabayan dito sa ating channel at alam ninyo kung ano ang mga nangyari dito sa pagdalo ni Pangulong Duterte. Alam ninyo, napansin ko lang mga kabayan, no? Na parang siya yung nagpatawag mga kabayan dito sa pagtinig ng hearing mga kabayan. Napansin niyo ba na parang ang dating mga kabayan si Pangulong Duterte yung nagpatawag nung pagdinig. Siya yung kumbaga main event mga kabayan sa nangyari nga pagdinig dito sa Blue Ribbon Committee. Pero tama yan mga kabayan, bigyan talaga ng time yung Pangulo, yung dating Pangulo. Kasi siya mga kabayan ang nakakaalam at yan yung sinasabi natin mga kabayan na merong legislative, no? Na ganyan ng pagtrato, di ba? Ay nako mga kabayan, but anyway, no, bago tayo na madala sa ating pag-uusapan at kung bago ko pa lang dito mga kabayan sa channel, ngayon mo pa lang ako nakita mga kabayan, iniimbitahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share nang sa ganon mga kabayan ay maging updated ka pa sa mga video nating ilalabas soon, no? At mga kabayan, baka tayo magkaroon dito ng podcast na kung saan ay pag-uusapan natin yung mga nangyayari nga kaguluhan sa ating bansa, yung mga sablay na nangyayari mga kabayan. At syempre, welcome kayo na mag-join sa ating mga pag-uusapan topic. Pero insun yan mga kabayan. But anyway, dumako tayo dito mga kabayan sa pagsuplak ni Pangulong Duterte o ni dating Pangulong Duterte kay abugaga mga kabayan na si Rizal Tabayros. Talagang natatawa ko mga kabayan dito sa mga paratang na to ni Tabayros. Masyadong decente mga kabayan, no? Masyadong decente ang datingan, pero wag ka mga kabayan, siya may aligasyon sa sa PhilHealth. Tuloy natin mga kabayan, pagpatuloy natin itong video na to, nasa ganon pare-pares natin yung makagets sa mga pinag-uusapan natin. Bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot. Yan yung kasi problema ninyo. Masyado kasi kayong akala mo kung sino, no, mga kabayan, akala mo kung sino na tag dito, napaka-formal, pero wag ka mga kabayan, ang daming katiwali ang pinaggagawa, di ba? Kaya minahal ng taong bayan mga kabayan. Kung mapapansin ninyo, yung mga tao nagpalakpakan mga kabayan, kaya na-end yung session, na-suspend yung session, nagpalakpakan mga kabayan kay Pangulong Duterte. Dito sa mga sinabi niyo na mga binanggit ni Pangulong Duterte patungkol kay Rizal Tabayros, kita ninyo yun? Ganon kalakas mga kabayan ang suporta ng mga tao kay Pangulong Duterte, di ba? Sabi nga ni Pimentel mga kabayan, session suspended. Pambira tuloy mga kabayan. Ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawat pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session. Talaga. Siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasan na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, Alam niyo mga kabayan, ito si Rizal Tabayros. Alam mo yung talagang walang knowledge mga kabayan sa nangyayari sa ground, no? Tama yung sinabi ni Pangulong Duterte mga kabayan na pag nanlaban, patayin mo kaysa ikaw naman ang bumulagta mga kabayan. Dapat ganun talaga. Ito si Rizal Tabayros mga kabayan, nagmamagaling-magaling. Sige, tuloy natin mga kabayan. that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for
for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, opo, Yes. kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? Criminal act. Hindi naman siguro. The death. You That- take that- responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po be- Yan yung totoo mga kabayan. Kaya, mga kabayan, maedad na si Pangulong Duterte para yung kind of thinking niya, mga kabayan. Napakatalas mga kabayan. Abogado prosecutor, nagturo ng mga batas patungkol sa ganyan. Ganyan yung line of questioning mo, Risa Ontiveros. Napakahina mo. Sir, long shot. hindi po abogado, nandito pa lang tayo I sa was Senado, referring hindi sa Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya." Take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinvote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong the ko. specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya. Rico Risa, puta ragis. Ako nasaktan mga kabayan sa sinabi ni Pangulong Duterte. Nagmukhang walang alam to si Risa Ontiveros dito sa pagdinig na to. Kaya pala napakaaga niyang lumayas mga kabayan. Kita ninyo mga kabayan, ganyan ka-bright si Pangulong Duterte, ganyan katalino ang dating Pangulo. Paano mapaprosecute nga naman mga kabayan kahit pasabihin ni Pangulong Duterte na I and I alone. Ngayon, siyempre pagdating mga kabayan sa law, may alam si Pangulong Duterte. Paano mo nga naman i-blame sa iba yung hindi naman siya yung gumawa? Tingnan nga natin mga kabayan kung anong nito. Kaya kong magtanong sa abogado. Ah, Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez. 20 years old, walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. As you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming Alam niyo mga kabayan, doon sa recess na yon mga kabayan, tingin ko, kaya to si Risa Ontiveros mga kabayan, medyo nagkalma-kalma dito. Tingin ko yung nabigyan ng lesson, no? Kasi mga kabayan, na-blackout yun. Nagkaroon ng recess. Kahit anong media outlet mga kabayan, wala tayong makuha ng source, no? Tingin ko kasi mga kabayan, nilecturean ni Pangulong Duterte itong si Risa Ontiveros patungkol dyan sa mga line of questioning niya, no mga kabayan. Yun yung tingin ko, no? Kasi pinipilit kasi nito ni Risa Ontiveros yung mga sinabi ni Pangulong Duterte. Iba naman kasi mga kabayan, yun yung itong pinaglalaban ni Risa. Naku, napakahina ng ulo pala na rin. responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung
ano yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok responsible ka for ng any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang. Napakahina ng mga kabayan. Ang hina ng kukutin nito niya, no? Kung mapapansin niyo mga kabayan, no? Yung line of questioning nito ni Risa Ontiveros, no? Wala sa kumbaga hindi na wala ang hirap niyang ang hirap niyang makaintindi doon sa line of questioning niya, mga kabayan. Kaya siguro siya, mga kabayan, kasi may motive kasi, mga kabayan, yung ini-imply niya na questioning dun sa dating pangulo. Mga kabayan, matalino yung dating pangulo, mahirap niyong i-pin down yan kasi unang-una, nag-aral ng law yan. Diba? Hindi naman basta-basta mag-implement yan at di rin basta-basta magsasalita yan ng I and die alone, diba? Kung hindi niya alam yung magiging consequences, diba? May mga abogado rin niya matatalino. Just si Sal Panelo, ang dami pang iba, mga kabayan. At more of his cabinet, mga kabayan, ay mayroong background about sa law. So, paano mo ipipin down yung isang pangulo na nagpatupad ng war on drugs dyan sa mga kind of questioning niya, di ba, mga kabayan? Talagang iinit ang ulo ng tinatanong pag ganyan. Ang yung unang line of questioning ko, the point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po, yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear na. But Grabe to si Paolo Duterte, mga kabayan, nakuha pa niya magpatawa dito. Well na to si Risa Ontiveros, mga kabayan, tinitake serious niya, mga kabayan. No, kumbaga, dinadamdam niya yung mga pananalita ng dating Pangulo. Mahirap, mga kabayan, kunin ang strategy ng dating Pangulo. Magaling, mga kabayan, alam niyo yung pananalita, the way siya magsalita, hindi mo siya makukot in the act, mga kabayan, kung baga sa pag-pursue sa batas. Apakahirap, mga kabayan, ni pursue ng ganitong tao na magaling sa mga salita, magaling ng mga, wag pa, mga kabayan. Hindi obra si Ontiveros. walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to Cheese girl talaga. do it moderate. Puta Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. Pinaglaruan At saka Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am the
nagbubukay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you. Tignan niyo yung karisma ng pananalita mga kabayan ni Pangulong Duterte. Kakaiba, no? Kaya yung mga nandun tao mga kabayan sa Senate, talagang palakpakan din, ano? Pati yung mga tao mga kabayan na naghihintay kay Pangulong Duterte, doon sa labas, palakpakan sila mga kabayan. Kita mo yung mga ano, hanggang bukas, walang tulugan mga kabayan. Kita mo yung kapak. Sige na mga kabayan, tuloy. Walang dyan talaga. Salamat kayo, Mr. sir. Chair. Tapos, tapusin talaga natin ito. Talagang tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? At magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not. Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung Nako, Risa, nagmumukhang ano ka na. Risa Ontiveros, nagmumukha ka ng ano dito. Yung katawa-tawa, nagmumukhang buplax mga kabayan to si Risa. No? Na naturingang senador mga kabayan. Ang hirap tanungin mga kabayan, ang ganyan yung utak. Diba mga kabayan? Napakahirap na sukulin. No? Yung mga gantong takbo ng utak ni Pangulong Duterte, di ba? Napakahirap mga kabayan, hindi mo mahuhuli, no? Yung timpla ng kanyang pananalita, yung kanyang mga sinasabi, mahirap mga kabayan, di ba? Hindi mo alam kung nag-joke, hindi mo alam kung totoo ba yung sinasabi niya, hindi mo alam kung seryoso ba yung sinasabi niya mga kabayan. Kaya mahirap to mga kabayan mahuli dito sa kanyang mga pananalita. Hindi mo alam kung yun ay joke, di ba? Paano kung yun ay joke? Wala. Oh, di ba? Yung mga kabayan, seryoso hirap dito, yo. EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya And, ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. sa inyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? may mga Talaga, my goodness, mga kabayan. Kita ninyo yung mga patahan ni Pangulong Duterte. Pinatawag niyo ako dito, napakalayo-layo nga noon, makabay, tapos sila lang yung tanong. Payata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am,
presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kesa ipreso Wala mo pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for Kung making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo Putaragis mag-investigate. ka, Risa! Ipinaglalaban mo pa yan sa iyo. Putaragis ka talaga. Dasok na dasok mga kabayan si Risa sa ginawa dito sa hearing na nagmukha siyang nagmukha siyang walang brain mga kabayan. Pati impyerno na nadamay na, wala daw jurisdiction mga kabayan ng Senado. Putaragis ka, Risa, sinasayang mo ang pasweldo sa'yo ng taong bayan kung ganyan lang ang trabaho mo. Pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito Taragis ay talaga. nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce pag-implement ng police anti-drug operation. So, Kita niyo mga kabayan, yung empleyado ni Riza Ontiveros mga kabayan, natatawa din mga kabayan. Putaragis ka, Riza, ginawa kang katatawanan ni Pangulong Duterte. Ginawa kang katatawanan dito sa ginagawang hearing na to. Ano ba yan, Riza? Nagkakalat ka din sa Senado. Akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular. So, ayun mga kabayan, dyan nagtatapos mga kabayan ang matinding pahayag ng ating Pangulo. At itong si Riza Ontiveros mga kabayan, kita ninyo, no? Suplak mga kabayan, ang nagmamagaling na senador. Suplak mga kabayan, kita ninyo, pati yung mga aide niya doon napapatawa, di ba? Naku mga kabayan, kung may mga ganyan tayong empleyado mga kabayan sa ating bansa, sa ating gobyerno, na wala naman palang alam kundi yan, katulad niyan mga kabayan. Ay ano ba ang mangyayari pagka may mga ganyan tayong nakaupo? Wala naman palang alam sa batas. Kasi kung isusuma nyo mga kabayan yung pagdinig dito, yung mga line of questioning ni Riza Ontiveros. Kaya nasabi ni Pangulong Duterte na magtanong muna siya dun sa mga abogado kung mayroon bang merit yung kanyang mga tanong, di ba? Yun yung mahirap mga kabayan. Nakakatawa to si Riza Ontiveros habang nanonood tayo nitong video na to. Kasi nagmukha siya dito alam mo yung nagmukha siya na nililecturan, no, ng dating Pangulo. Sila yung nagtatanong while yung dating Pangulo siya yung naglilecture doon sa mga dyan sa kay Riza Ontiveros. Di ba mga kabayan? Mahirap ipin down ng isang Pangulo na ganyan yung knowledge. Mahirap mga kabayan. Kaya masasabi natin dito mga kabayan sa nangyaring pagdinig na to at sa mga susunod pa kung meron pa man mga kabayan, kasi wala pa naka-prepare na date. Tingin ko mga kabayan, maraming tingin ko mga kabayan, no? Maliban doon sa isang pulis na nagpahayag ng kanyang sentimento rin, no? About dyan sa kay Dan Fernandez at kay Abante. Tingin ko yung madadagdagan pa yan mga kabayan. Tingin ko, no? Sana mangyari yung ating pakiramdam na yon mga kabayan. Sabagay, yung pakiramdam naman natin mga kabayan nitong nakaraan ay nangyari nga, di ba? No, yan na sabi ko, nagsisinungaling si Garma. Yan nga mga kabayan, lumabas ang katotohanan na talagang may pinapipirma sila doon, affidavit, no? Nagawa-gawa lang ng tumadkong mga kabayan. So anyway mga kabayan, dito na natin tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at see you sa susunod na mga video na i-upload pa natin dito sa ating channel. Huwag niyo kalimutan mga kabayan mag-like, mag-share at nasa ganun dumami pa yung mga panood sa ating mga video ginagawa at magbigay rin kayo ng inyong reaction sa comment section mga kabayan. Maraming salamat at adios sa inyong lahat mga kabayan. Ingat kayo. God bless.